Diaries. Magandang araw po sa lahat ng mga avid listeners sa Kadiliman Diaries at maging sa inyo, Kuya Dims. Sumulat po ako upang ibahagi din sa inyo ang aking naging karanasan noong kabataan ko pa. Apo po ako ng isang albularyo at kagaya ng tatay ko, hindi ko rin pinangarap na maging tagapagmana ng ganoong karunungan. Kaso, isang trahedya ang biglang bumago sa isip ko. Napuno ng galit ang puso ko at ang tanging nasa isip ko lang noon ay ang maghigante. Ipaghigante ang pagkamatay ng tatay ko sa kamay ng mga aswang na tinatawag nilang abat. Tulong! May tao ba dyan? Tulungan niyo ako! May humahabol sa akin! Dito! Bilis! Kapag sinabi kong dapa, dumapa ka! Dapa! Ngayon na! Isang lalaking matangkad, pero may katabaan ang nakasalubong ko na tumatakbo sa gitna ng kakahuyan, kung saan ako madalas magbantay. Kaagad kong inilabas ang sibat ko na gawa sa bagakay na kawayan at iniumang sa nilalang na humahabol sa kanya. Hanggang dyan ka na lang! Ano yan? Bakit ganyan ang itsura nyo? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan nilalang Aswang ang isang to, kaya maghanda ka. Baka may mga kasama pa to. Umusal ako ng orasyon bago tuluyang pakawalan ng sibat. Natamaan ang aswang, pero nagulat na lang ako nang may isa pang biglang sumulpot at mas agresibo ito. Nagawa ako nitong kalmutin sa braso, pero hindi ko iyon pinansin. Nilabanan ko siya, kaso kakaiba ang lakas niya. Hindi siya matablan-tablan ng mga orasyon ko. Takbo pare! Malakas ang isang to! Amin ang lalaking yan. Pagkain namin siya. Huwag kang mangingialam. Albularyo na hilaw. Tumigil kang aswang ka! Hindi ko hahayaan na gawin yung hapunan ng lalaking to. Kailangang matigil na ang mga kahayupan ninyo! Pagsisisihan mo ang ginawa mong pangingialam. Makikilala din kita kung sino ka. Sa susunod natin na pagharap, sisiguraduhin kong magmamakaawa ka sa akin. Matapos niya akong pagbantaan, kaagad na siyang lumipad palayo, bitbit ang naghihingalo niyang kasama. Hindi nila ako makilala dahil sa telang nakabalot sa mukha ko at lagi akong nakasuot ng sombrero. Pero alam kong hindi habang buhay, maitatago ko sa kanila ang totoo kong pagkatao. Napabuntong hininga na lang ako at hinarap ang lalaking nakasalubong ko. Nagpakilala siya sa akin bilang si Tirso. At ayon pa sa kanya, patungo siya sa lugar ng kasintahan niya. Kaya lang, mukhang naligaw siya at naabutan na ng dilim sa daan at bigla siyang hinarang ng aswang na kung tawagin ay abat. Kagaya sila ng manananggal, pero ang pinagkaiba lang nila ay ang mga abat, mismong kamay nila ang humahaba at nagsisilbing pakpak nila. Ang mga uri ng aswang na ganoon ay ginagamit ang kanilang mahabang buhok upang mambiktima. Dahil gabi na rin noon, isinama ko na lang si Tirso sa kubo ko. Nakatira ko sa bukana ng gubat. Magandang pwesto para mabantayan ko ang mga pag-atake ng mga aswang. Paring Leo, ikaw lang ba ang nakatira rito? Oo pare, ako lang. Pumanaw na kasi ang lolo ko, kaya ako na lang ang naiwang mag-isa sa buhay. Yung mga magulang mo? Wala na rin sila. Ang nanay ko, namatay sa panganganak sa akin. Ang tatay ko naman, pinatay. Pinatay? Nakulong na ba ang pumatay sa kanya? Aswang ang pumatay sa kanya. Hanip, akala ko talaga hindi totoo ang mga aswang. Pero dahil sa nakita ko kanina, naniniwala na akong totoo nga sila. Saan nga pala ang lugar ng kasintahan mo? Sitio Kamanga ang lugar nila. Siguro malapit lang yun dito. Natahimik ako dahil sa sinabi niya. Malapit lang ang lugar na tinutukoy niya. At alam ko na rin kung ano ang kahahantungan ng buhay niya sa oras na tumuloy pa siya roon. Ang Sitio Kamanga
ay ang lugar ng mga abat. At doon namatay ang tatay ko. Lihim kong naikuyom ang kamao ko at tumalikod ako kay Tirso. Saglit akong tumingala sa kalangitan at tumango-tango. Isang plano ang nabuo sa isip ko. Hayaan mo, sasamahan kita papunta sa lugar ng kasintahan mo. Maglalako na rin ako doon ng mga gulay na aanihin ko sa sakahan. Pero may isang bagay sana akong hihilingin sa'yo. Oo, sige pare. Ano ba yun? Pagdating natin sa lugar nila, magpanggap ka na hindi mo ako kilala. Pero bakit naman? Dahil iyon ang mas makabubuti. Oh, ganun ba? Naku, walang problema. At sana, kahit sa kasintahan mo, huwag mong sabihin na ako ang nagligtas sa'yo laban sa aswang. Halata sa mukha niya ang pagkalito, pero kaagad din naman siyang tumango. Nauna siyang natulog at ako naman, inihanda ko ang lahat ng mga kagamitan ko na gagamitin ko laban sa mga aswang. Lumabas din ako saglit ng kubo upang orasyonan ang mga kagamitan ko. Buong-buo na talaga ang desisyon ko noon. Napasukin na ang pugad ng mga aswang na yon. Matagal na rin akong nagsanay, kaya't alam ko na kahit marami sila, may laban din ako. Tanggap ko na rin noon ang maaaring kamatayan na naghihintay sa akin sa lugar na yon. Pero ang nakatatak talaga sa isip ko, bahala na lang mamatay, basta't makaganti ako sa kanila. Kinaumagahan, nauna akong magising at pinitas ko ang lahat ng gulay na pwede na. Saka binalikan ko sa kubo si Tirso. Naabutan ko siyang nagkakape at nakatanaw sa malayo. May problema ba? Baka nga siguro. O siya, ayan na ba ang ilalako mong gulay? Huwag ka na mag-isip ng kung ano pa. Kaya tara na. Alis na tayo. Mabuti at maaga pa. Mahirap na kung maabutan pa tayo ng dilim sa daan eh. Bago kami tuluyang umalis, isinuot ko muna saglit ang isang anting-anting at itinago sa ilalim ng damit ko. At sa ilalim ng bayong, inilagay ko ang maliit na bag na puno ng mga pangontra at isang punyal na gawa sa pilak. Dinala ko rin ang mga sibat na lagi kong daladala sa bawat umaalis ako ng kubo. Binigyan ko rin ng isang patalim si Tirso upang may magamit naman siya sa oras ng alanganin na sitwasyon. Para saan naman ito? Basta itago mo lang yan, magagamit mo yan. Nang papalapit na kami sa bukana ng sitio, pinauna ko si Tirso para hindi nila mahalata na magkasama kami. Pinanood ko lang siya hanggang sa nakalayo na siya sa akin. Dahan-dahan akong naglakad papasok at kaagad din naman na pinagtinginan ng mga nakakita sa akin. Ang iba ay nakangiti, ang iba ay matatalas ang tingin sa akin, at ang iba ay walang reaksyon sa mga mata. Pero isa lang ang sigurado ako, lahat sila ay mga aswang. Dahil nararamdaman ko ang kakaibang presensya nila. Gulay kayo! Bagong pitas lang ito! Mukhang bago ka lang dito, ano? Teka, magkano ba itong mga gulay mo? Mura lang ho ito. Bibili ho ba kayo? O Wanda, gusto mo bang bumili ng gulay? Ako na magbabayad. Oo mahal. Siguradong masarap itong ihalo sa karne na bagong kate lang kaninang umaga. Tiningnan ko ang babaeng kasama ni Tirso. Tiyak kong ito ang tinutukoy niyang kasintahan. Nagpalingalinga pa ako at napansin ko na halos lahat ng naroon ay mga babae. At hindi naman talaga gaanong malaki ang lugar nila. Sa paggala ng mga mata ko, bigla akong nakaramdam ng kaba nang makita ko ang pamilyar na singsing sa daliri ng babae. Hindi ako pwedeng magkamali. Iyon ang singsing ng tatay ko. Napayukom ako ng kamao, pero pinigilan ko ang sarili ko. Pare, baka gusto mo ng sideline. Ito kasing kasintahan ko. Naghahanap sila ng bagong tagakatay sa baboyan nila. Oo nga, at kapag pumayag ka, uubusin ko nang bilhin niyang paninda mong mga gulay at sabay ka na rin tumuloy. Talaga? Naku, tamang-tama talaga. Naghahanap din kasi ako ng sideline ngayon. Medyo kulang kasi ang ani ko ng mga pananim ko. Sige, tatanggapin ko ang trabahong yan. O siya, sige. Mahal,
Ikaw na lang ang magsama sa kanya sa bahay Tutuloy muna ako kina Ninang. Iimbitahan ko muna sila para sa salo-salo sa bahay bukas. Pagkaalis ng babae, nagkatinginan kami ni Tirso ng makahulugan. Nilingon pa niya ang kasintahan niyang naglalakad papalayo. Kakaiba pala siya sa personal. Pare, hindi ko alam pero parang kinakabahan ako. Lalo na sa inang niya. Bakit mo naman nasabi yan pare? Hindi ko maipaliwanag. Pero may kakaiba talaga. Mabuti na rin yan hindi ka lubos na nagtitiwala sa kasintahan mo. Huwag ka mag-alala. Kung ano man ang mangyari, kasama mo naman ako. Ayaw kong sabihin sa kanya ang katotohanan. Dahil alam kong sa una pa lang, tatanggi na siyang magpunta dito at masisira ang lahat ng plano ko. Alam kong mali, pero wala na akong ibang pagpipilian. Isinama nga ako ni Tirso sa bahay ng kasintahan niya. Malaki ang bahay nila. At gaya nga ng sabi ni Tirso, may babuyan nga sila na hindi masyadong malayo sa bahay. Pero nang tanawin ko yon, walang mga baboy roon, kundi mga mesa lang na mahahaba. Sa oras na yon, alam ko na ang plano nila. Walang baboy na kakatayin, kundi tao ang gagawin nilang handa sa kanilang salo-salo. Napangisi na lang ako habang naglalakad papasok sa bahay nila. Nang makita ko ng ina ng kasintahan ni Tirso, kaagad siyang ngumiti sa akin. Maganda ang pagtanggap niya sa akin at mabait siya. Mas lalo akong napangisi ng lihim dahil nagawa silang linlangin ng langis na ipinahid ko sa katawan ko. Pagkarating naman ng kasintahan ni Tirso, kaagad itong nagpakilala sa akin bilang Wanda. Inihatid niya ako sa isang silid, pero pagpasok namin sa loob, hinawakan niya ako sa aking braso. Mas gwapo ka kay Tirso. Siguro, mas mabuti pa kung ikaw na lang ang gawin kong asawa. May sinasabi ka ba, Ma'am Wanda? Nako, wala. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ko. Nga pala, huwag ka nang lumabas pagkagatandalim Ngumiti pa siya sa akin bago tuluyang lumabas. Maya-maya pa'y pumasok na si Tirso sa loob ng silid at tila ba'y nanginginig ito. Kaagad siyang naupo sa tabi ko. Pare, narinig ko ang usapan nila. Mami, papatayin silang tao. Aabangan daw nila mamayang gabi. Tingin ko, mga rebelde hata sila. Hindi sila rebelde, kundi aswang. Aswang ang kasintahan mo. At siya ang pumatay sa tatay ko. Ano? Anong aswang si Wanda? At paano mo naman nasabi? Mamayang gabi, makikita mo ang tunay nilang anyo. At ang baboy na sinasabi nilang kakatayin ko, hindi yun baboy, kundi tao. Nalalagyan nila ng sabulag na magbukang baboy sa paningin natin. Umalis na tayo dito pare. Baka tayo ang katayin nila. Kumalma ka. Kaya tayo nandito para patayin sila. Eh ano? Marami sila at ako, wala akong alam sa pakikipaglaban. Huwag ka mag-alala. Kaya ko sila. Ang kailangan mo lang gawin ay tulungan ako. Makinig ka, Tirso. Kailangan ko silang patayin. Isa akong albularyo. At kahit hindi ako manunugis, ako ang tutugis sa angkan nila. Pagsapit ng gabi, biglang naging tahimik sa buong bahay. Nagtungo si Tirso sa silid ko at sabay kaming bumaba. Kaso paglapit namin sa pintuan, nakalak ito. Gusto pa sanang sirain ni Tirso ang pintuan, pero pinigilan ko siya at bumalik kami sa kwarto. Sumilip ako at doon ko nakita ang mga kababaihan na nagtitipon-tipon sa labas ng mga bahay. Mayroon silang langis na ipinapahid sa katawan nila at nagriritual sila upang mas mapabilis ang paghihiwalay ng kanilang mga katawan. Pinasilip ko si Tirso at mas lalo lang siyang natakot sa kanyang nasaksihan. Pare, mga halimaw sila. Pero teka, hindi ba't ganun din ang humabol sa akin? At hindi malayong isa sa humahabol sa'yo ay ang kasintahan mo.
Nalinti ka na! Aswang ang kasintahan ko! Umusal ako ng dasal ng ilang ulit upang kontrahin ang ginagawa nilang ritual. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga daing. Pero kasabay ng pagtigil ko ay ang mukhang pagsiliparan na nila. Pagsilip ko sa siwang, wala na sila. Lumipad na sila! Ano nang gagawin natin? Tara sa kusina nila. Lalagyan natin ng asin na may orasyon ang mga kasangkapan nila sa kusina. Maglalagay din tayo ng mga diniktik na bawang sa tubig nila. Pero, paano kung malaman nila na tayo ang naglagay? Hindi ba malalagay sa alanganin ng mga buhay natin? Huwag ka mag-alala. Magtiwala ka na lang muna sa akin ngayon. Ginawa nga namin ang plano ko. Pagkatapos ay inabangan namin ang pagbalik nila. Pagsapit ng madaling araw, may kumatok sa pinto. Lumabas ako na normal lang ang kilos. Si Wanda ang bumungad sa akin at bahagya pa akong hinawakan ito sa aking dibdib. Handa na ang mga baboy na kakatayin mo? Sige, bababa na po ako, ma'am. Wanda, pwede ba akong tumulong na lang sa kanya sa pagkakatay? Oh, mahal. Ang aga mo yatang nagising. Sigurado ka bang gusto mong tumulong? Ma'am Wanda, kung ako lang po kasi mag-isa, baka mahirapan din po ako eh. O siya, sige. Kayo nang bahala doon, ha? Sabay kaming bumaba ni Tirso at naglakad papunta sa sinasabing baboyan nila Wanda. Naabutan namin ng mga baboy na nakatali sa mesa. Umusal ako ng dasal habang nakapikit at sa pagmulat ng mga mata ko, hindi na baboy ang bumungad sa akin, kundi mga kalalakihan na walang balay. Naisip ko tuloy ang maaaring naging kalagayan ni tatay nang mapadpad siya rito. Wala talagang awa ang mga aswang. Ang tingin lang nila sa mga tao ay kanilang pagkain. Yan na ba ang mga baboy? Pero sabi mo, hindi baboy ang kakatayin natin kundi tao. Pero bakit baboy ang nasa harapan natin? Pumikit ka, Tirso. Hayaan mong pahiran ko ng langis ang noo mo. Pagkapahid ko ng langis sa noo niya, sinabayan ko din yun ng dasal. At sa pagmulat ng mga mata niya, halos matumba siya sa kinatatayuan niya. Naramdaman ko ang panginig ng mga katawan niya, kaya hinawakan ko siya. Nang makaramdam naman ako ng presensya sa likuran namin, sinenyasan ko siyang umakto ng normal. Paglingon ko, nakita ko si Wanda at ang iba pang kababaihan. Bakit tila hindi nyo pa sinisimulan ang pagkakatay? Bakit nandito kayo? Mapupuyat kayo niyan. Mas gusto naming manood habang nagkakatay kayo. Sige, manood lang kayo. Naglakad ako palapit sa mahabang mesa at kinuha ang matalim na kutsilyo na nakalapag sa tabi ng biktima. Bahagyang napakapit sa laylayan ng damit ko si Tirso at bumulong. Nagtatanong siya kung papatayin ko ba talaga ang nasa ibabaw ng mesa. Pero dahil sa ginawa niya, nagkaroon ng hinala sa amin sila Wanda. Tamang hinala ko. Magkakilala kayo. Tama ba? May balak kayong magsama sa sityo namin. Ano? Mahal naman. Hindi talaga ako sanay magkatay ng baboy. Naglalakas loob lang ako. Manahimik ka! Alam kong alam nyo na ang sikreto namin. Ikaw ang albularyo na sumagip sa kanya kahapon. Matalino ka rin pala. Sa bagay, walang aswang na bobo. Lahat kayo, mga tuso. Mga kasama! Gisingin nyo si Inang! Pare, ano nang gagawin natin? Ang kutsilyong ibinigay ko sa'yo, ilabas mo na. Kailangan marating natin ang palabas sa sityo nila sa lalong madaling panahon. Iniwan ko roon ang mga sibat ko. Malakas na panlaban yun sa kanila. Sa dami nila, tingin mo kaya natin silang takbuhan? Oo, magtiwala ka lang. Tama ng bulungan ninyo! Ikaw na albularyo, tinik ka sa lalamunan namin. Sa wakas, nagkita din tayo ulit. Ikaw ang aswang na matagal ko nang hinahanap. Sa araw na to, mamamatay ka! Kasabay ng pagsigaw ko ay ang pagbunot ko ng langis na nasa bulsa ko. Sinabuyan ko sila kaya napaatras sila. Kaagad ko nang hinila si Tirso at tumakbo kami papalayo sa bahay ni Wanda. Maraming humarang sa amin, pero hindi nila kami magawang labanan dahil nasa anyong tao pa sila. Sinamantala namin ang pagkakataong yun upang makalapit sa lugar kung saan ko iniwan ang mga sibat ko. Kaagad kong inutusan si Tirso na kunin ang lahat ng kagamitan.
Habang ako, hinarap na ang mga aswang na nag-anyong aswang na. Marami nga sila, pero matatag ang loob ko at ang galit sa puso ko ang nagpapatatag sa akin. Napakarami nila! Paano natin sila mauubos? Gamitin mo ang mga sibat! Patamaan mo sila! O sige, eto na! Hinarap namin sila ng buong tapang. Mahirap silang kalabanin, lalo na't ang mga buhok nila ang kanilang ginagamit laban sa amin. Ilang beses akong napuluputan ng mga buhok, pero dahil sa hawak kong punyal, nagagawa ko agad putulin ng mga ito. Sa likod mo, pare! Lapastamanan ka, albularyo! Hindi ka na makakalabas dito! Nagawa akong gapusin ni Wanda at ang punyal sa kamay ko ay nahulog dahil sa buhok niya. Itinaas niya ako sa ere at sobrang higpit ng pagkakapulupot sa akin na mahaba niyang buhok. Si Tirso naman ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga sumusugod sa kanya, pero hindi rin nagtagal. Nagawa siyang hulihin ng isa. Kaming dalawa na ang hawak ng mga aswang, kaya napilitan na akong gamitin ang lahat ng kakayahan ko. Pumikit ako at bumigkas ng dasal. Tigilan mong ginagawa mo! Tumigil ka! Sige pare, tuloy mo! Unti-unti silang nasusunog! Mamatay kayong lahat! Dahil sa orasyon na ginawa ko, nagawa kong makatakas mula sa pagkagapos ko. Nahulog ako sa lupa at kaagad kong kinuha ang punyal. Mabilis akong tumakbo palapit sa direksyon ni Wanda at buong lakas ko itong pinatamaan ng sibat. Natamaan siya sa batok, kaya bumaba ang lipad niya at sinugod ko siya sa baytarak ng punyal sa kanyang dibdib. Para sa pagpatay mo sa tatay ko. Sa wakas, nahuli din kita, Wanda! Hindi ito maaari! Ah! Napaslang ko si Wanda, ang babaeng umakit kay tatay at dinala sa lugar nila upang gawing pagkain. Sa tulong ni Tirso, maraming abat ang nalagas. Kasama na doon ang inang ni Wanda. Samantala, ang ilan naman ay nagsitakas, pero malas nila dahil naiwan sa sityo ang mga katawan nila. Bago namin nilisan ang lugar, inipon namin ang mga kalahating katawan ng mga abat. Saka ako muling nag-orasyon at sinunog ang mga yon. Alam ko na sa pamamagitan noon, hinding-hindi na sila makakabalik pa sa katawan nila. At pagsapit ng umaga, mamamatay na sila. Pagkaalis namin sa sitio Kamanga, tumuloy muna sa bahay si Tirso at nanatili ng 1 linggo bago umuwi sa kanila. Hindi iyon ang huli naming pagkikita. Dahil maging ngayon ay paminsan-minsan niya rin akong dinadalaw. Hindi na po ako nakapag-asawa dahil mas itinuon ko ang atensyon ko sa pagiging albularyo. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pag-ere ng aking kwento.